Hi listeners! Isa na namang kapanapanabik na kwento ang inyong mapapakinggan ngayon. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong uploads. Malaking suporta ito sa amin at malaking tulong para makagawa pa kami ng mas marami at mas di kalidad na content para sa inyong lahat. Maraming salamat at simulan na natin ang ating kwento. Umupo na kayo, mag-relax, at ihanda ang inyong sarili sa isa na namang kwentong tiyak na magdadala sa inyo ng iba't ibang emosyon. Ako si Jordan, 29 years old. Kung makikita mo ang buhay ko ngayon, malamang sasabihin mong maswerte ako. May sarili na akong bahay sa Manila, stable ang trabaho ko, may asawa akong sobrang bait at isang anak na 4 na taong gulang na siya ang dahilan kung bakit lagi akong excited umuwi. Kapag linggo, nagsisimba kami bilang pamilya. Kapag Pasko, dumadalaw kami sa mga magulang ko sa province ng Tarlac. Simple lang ang buhay ko. Tahimik, maayos. Pero may isang alaala ako na hindi ko pa rin nakakalimutan. Nangyari ito nung summer, when I was 17 years old. Hindi dahil iyon ang pinakamasayang summer ng buhay ko. Hindi rin dahil iyon ang pinakamasakit. Kundi dahil doon ko unang nakilala ang sarili kong pilit kong itininatago. Fresh graduate ako ng senior high school noon at naghihintay na lang ng pasukan sa college. Dahil summer vacation, nagpa siya si mama na umuwi muna kami sa probinsya namin sa Tarlac. Matagal na rin kaming hindi nakakadalaw sa Tarlac. Halos 10 taon na lumaki ako sa Maynila. Traffic, mga malls, ingay ng jeep, mga tambay sa kanto, busina ng sasakyan at usok ng mga sasakyan. Iyon ang nakasanayan kong mundo. Pero ibang-iba ang probinsya. Pagbaba pa lang namin ng bus, parang bumagal ang oras. Mas presko ang hangin, mas tahimik, mas marami ang puno kaysa tao at mga bahay. Habang nasa tricycle kami, puro palayan ang nakikita ko sa daan. May mga kalabaw na nakababad sa putikan. May mga batang tumatakbo ng nakayapak. May matatandang nagkukwentuhan sa ilalim ng punong mangga. At kahit 3:00 pa lang ng hapon, pakiramdam ko ay 5:00 na. Ganito pala ang probinsya. Tahimik, pero hindi boring. Pagdating namin sa bahay ni Lola at Lolo, halos lahat ng kamag-anak ko ay naroon. Mga tito, mga tita, mga pinsan na hindi ko na maalala ang pangalan. Jordan, ang laki mo na. Pogi na ah. Si Jordan na ba yan? Ang tangkad. Binata na. Yan ang sunod-sunod na sabi sa akin ng mga kamag-anak ko nung nakita nila ako. Ngumingiti lang ako. Sa totoo lang, medyo awkward. Pakiramdam ko estranghero ako sa sarili kong pamilya. Pero hindi nagtagal, naging komportable rin ako. Lalo na nang makilala ko ang mga pinsan kong halos kaedad ko lang. Namumukhaan ko pa naman sila at natatandaan. Kasi kasama ko sila at kalaro nung mga bata pa kami. Pero mas matured na sila ngayon. Ang mga pinsan ko ang naging kasama ko buong summer. Araw-araw kaming naglalaro ng basketball. Naliligo sa ilog, naglalakad sa bukid, umaakyat ng bundok, nanonood ng sunset, at kapag gabi, nagsasama-sama kami sa labas ng bahay para mag-inuman at magkwentuhan lang. At doon ko unang napansin ang isa sa pinakamalaking pagkakaiba ng probinsya at Maynila. Sa Maynila, kapag gabi, ang pinag-uusapan ay trabaho, school, politics, celebrities. Sa probinsya, multo ang pinag-uusapan. Aswang, mangkukulam, engkanto. Hindi ko alam kung seryoso sila or hindi. Pero lahat sila ay nagsasalita na parang normal lang ang mga iyon. May puting babae diyan sa may sagingan, malapit sa school. Sabi ng pinsan kong si King, "Grabe, wag ka naman manakot. Uuwi pa kami mamaya." Sabi naman ng pinsan ko si Princess. Pero totoo yun, babae na nagpapakita doon sa may sagingan. Nakwento na yun nila mama kasi nakita daw nila. Nung naglalakad sila pa uwi galing simbang gabi.
Sagot naman ni Mike. Magpasundo ka na lang sa papa mo, mamaya princess. Sagot ni Daniel. Tapos nagtawanan kaming lahat. Ikaw, Jordan, ano naman mga ganap mo sa buhay sa Manila? Tanong ni Mike. Wala, nasa bahay lang. Or kapag sinipag akong lumabas, gagala sa BGC. Pupunta sa seaside sa Mall of Asia. Manunood ng sine kapag may extra akong pera. Sagot ko. Gala tayo palagi ah. Kapag nag-second year college ako, sa Manila ako mag-aaral na. Sabi ni Princess. Sige, gusto ko yan. Sagot ko. Nagpatuloy lang kami sa pagkwekwentuhan NF kung ano-ano. Habang unti-unting lumalalim ang gabi, mas naging malamig ang simoy ng hangin. Ang maingay na tawanan kanina ay napalitan na lamang ng huhuni ng mga kuliglig at paminsan-minsang tahol ng aso sa malayo. Isa-isang nagpaalaman ang mga pinsan ko. Sige, mauna na kami. Baka hanapin na kami ni Mama. Sabi ni Princess. Bukas ulit. Sabi naman ni Mike. Ingat kayo. Sabi ni Daniel. Napansin ko kung gaano kalapit ang mga bahay sa isa't isa sa baryo. Halos magkakakilala ang lahat. Hindi tulad sa Maynila na minsan. Taon na kayong magkapit bahay, pero hindi mo pa rin alam ang pangalan ng nasa kabilang pinto. Makalipas ang ilang minuto, kaming dalawa na lang ang natira ni Daniel. Nakaupo pa rin kami sa mahabang kawayan na nagsisilbing upuan sa tapat ng bahay ni Lolo at Lola. Tahimik lang muna kami. Pareho kaming nakatingin sa madilim na kalsada habang humihigop ng malamig na soft drinks na natira sa inuman. Nag-i-enjoy ka naman ba dito sa province? Tanong ni Daniel. Oo, parang nakapag-unwind ka rin ako. Sa Manila kasi, ang gulo-gulo, ang ingay. Sagot ko. Iba pa rin talaga dito sa province. Sagot niya. Totoo. Sa Maynila kasi kahit alas 12 na, parang buhay pa rin ang paligid. Dito alas 9 pa lang, parang tulog na lahat ng tao. Sabi ko, ganyan talaga dito. Sabi niya. Hindi ba kayo naboboring? Minsan? Tanong ko. Umiling siya. Hindi naman. Sanay na rin pero pag-graduate ko ng college, gusto ko sa Manila tumira at magtrabaho. Sagot niya. Ano palang course ang kukunin mo? Tanong ko. Computer science. Gusto ko sa IT industry kasi malaki sahod. Ikaw ba? Sabi niya. Engineering. Gusto ko naman mag-abroad. Sagot ko. Bigla ulit kaming natahimik sa pagkukwentuhan ng pinsan ko na si Daniel. Maya't maya, napapasulyap ako sa kanya. Hindi ko mapigilan ang sarili kong ma-attract sa kanya kasi ang gwapo niya, ang tangos ng ilong niya, ang pula ng labi niya. Matangkad siya at moreno. Wala palang nakakaalam na bakla ako. Ito ang sikreto ko. Napilit kong itinatago sa lahat, kahit sa sarili kong pamilya. Araw-araw, bit-bit ko ito ng tahimik, parang isang bahagi ng pagkatao ko na hindi ko pwedeng ipakita. Alam kong hindi ito madaling tanggapin sa amin. Ayaw ni Papa sa mga bakla at bilang isang pamilyang Kristiyano, marami kaming paniniwala at bawal na kailangang sundin. Kaya mas pinipili kong manahimik, itago ang tunay kong nararamdaman at magpanggap na okay lang ang lahat. Kahit sa loob-loob ko, unti-unti akong nahihirapan. Lalaking lalaki ako, kumilos. Nagkaroon na rin ako ng girlfriend doon, pero tumagal lang kami ng halos 2 buwan. Nakipaghiwalay ako dahil gusto na niyang may mangyari sa amin. Ayaw ko pa sana, pero mapilit siya, kaya nauwi rin sa Bembangan at first time ko yun. Habang nagbe-bembahang kami, diring-diri ako sa kepyas niya. Halos masuka na ako. Hindi talaga ako nag-enjoy. Nakakatakot pala ang itsura ng kepyas. Yung may hiwa, tapos mga nakasabit-sabit na balat. Kadiri lang. Kaya after nang may mangyari sa amin, nakipaghiwalay ako. 2 linggo na pala ako dito sa probinsya namin sa Tarlac. Bago ako umalis, nag-inuman muna kami ng mga pinsan ko. At doon ko mararanasan ang isang bagay na hinding-hindi ko makakalimutan. Gaya ng nakagawian, masaya kaming nagiinuman ng mga pinsan ko. Tawanan, kwentuhan, asaran.
Nagvi-videoke pa kami at sabay-sabay kumakanta. Hanggang sa naparami na ang nainom naming alak. At isa-isa na silang nag-uuwian sa kani-kanilang bahay at kaming dalawa na naman ni Daniel ang natira. "Kaya mo pa bang uminom?" tanong niya sa akin. "Kaya pa naman," sabi ko. "Ito, tagay pa," sabi niya, tapos inabot niya yung isang baso sa akin. "Ang lalakas pala ninyo uminom dito," sabi ko. "Oo, to be honest, kulang pa nga yan. Minsan nakakalimang case kami ng alak," sabi niya habang natatawa. Nang maramdaman naming hindi na namin kaya, si Daniel ay napahiga na sa loob ng kubo. Ako naman ay nanatiling nakaupo lang sa labas. Dito kami kasi nag-iinuman sa kubo, malapit sa gitna ng bukid nila lolo. Naririnig kong naghihilik ang pinsan ko na, kaya tinignan ko siya. Nakita ko siya na nakahiga na habang nakabukaka. Nakaramdam ako ng init sa katawan ko, kaya dahan-dahan akong lumapit sa kanya at binaba ang nakabalot na saplot sa kanya at nilaro ko ang kanyang pagkalalaki. Lalaki. Nagulat ako nang bigla siyang magising at halos napaatras ako sa takot nang makita niya ako. Pero imbes na magalit siya sa akin, sinabi niya na ipagpatuloy ko lang at nauwi na sa bimbangan. At bago kami bumalik sa mga bahay namin, nag-usap kami na walang makakaalam sa nangyari sa amin na dalawa. Sabi niya, pareho lang daw kaming lasing at nadala ng init at pusok ng alak. At bago ako bumalik ng Manila, meron ulit nangyari sa amin na dalawa. Nang makabalik na ako sa Manila, pilit kong kinalimutan ang lahat. Nag-focus ako sa school at sa iba pang bagay para lang malihis ang isip ko. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon din ako ng sariling boyfriend. Akala ko handa na ako, akala ko kaya ko na. Pero hindi rin kami nagtagal. Natakot ako. Sobrang natakot. Gusto niyang ipagmalaki ako, ipakilala sa mga magulang niya, ipagsigawan sa buong mundo kung ano kami. Pero ako, hindi ko kayang gawin iyon. Hindi pa ako handa. Hindi pa ako sapat na matapang para harapin ang mundo. Hindi ko kayang ipagsigawan kung sino ako. Na bakla ako. Na ito ang totoo kong pagkatao. Na may mahal akong lalaki. Kaya sa huli, pinili kong umatras. Kahit alam kong masasaktan kami pareho. Sobrang hirap, lalo na habang tumatanda ako. Palagi akong tinatanong ng mga kamag-anak ko, nina mama at papa, kung kailan ako mag-aasawa. Halos lahat kasi ng mga kapatid ko at pinsan ko ay may kanya-kanya ng pamilya. Pati si Daniel may asawa at anak na rin. Sa bawat tanong nila, napapangiti na lang ako at kunwari ay okay lang. Pero sa loob-loob ko, ramdam ko yung bigat. Parang may inaasahan sila sa akin na hindi ko kayang ibigay. Parang may buhay na gusto nilang tahakin ko, pero hindi yun ang para sa akin. Mas lalo tuloy akong napipilitang itago kung sino talaga ako. Kasi alam kong kapag nalaman nila ang totoo, hindi ko alam kung matatanggap ba nila ako. Hanggang sa dumating sa punto na nagpadala na ako sa pressure, pinili kong tahakin ang landas na inaasahan ng lahat. Nagpakasal ako sa isang babaeng hindi ko naman talaga mahal. At kalaunan, nagkaroon kami ng anak. Sa panlabas, mukha akong maayos, isang responsableng asawa at ama. Pero sa loob ko, may bahagi ng sarili ko na patuloy na nawawala. Pinipilit kong gampanan ang papel na hindi naman talaga para sa akin. Habang unti-unti kong kinakalimutan kung sino talaga ako. Ayaw ko ng buhay na meron ako ngayon. Pero pakiramdam ko, wala na akong choice. May asawa na ako. May mga anak na umaasa sa akin. At sa bawat araw na lumilipas, lalo kong nararamdaman kung gaano kalayo yung totoong ako sa buhay na pinili ko. O mas tamang sabihin, sa buhay na napilitan akong piliin. Ginagawa ko naman ang lahat bilang ama. Pinipilit kong maging mabuting asawa. Pero sa totoo lang, may parte sa akin na tahimik na sumisigaw. Isang parte ng sarili ko na matagal ko nang kinulong, matagal ko nang pinatahimik. Minsan napapaisip ako, paano kaya kung naging mas matapang ako noon? Paano kung pinili kong ipaglaban kung sino talaga ako? Kahit mahirap,
kahit may kapalit. Siguro iba ang buhay ko ngayon. Siguro mas totoo. Siguro mas malaya at masaya ako ngayon. Siguro kasama ko ngayon yung taong talagang mahal ko. So to everyone out there who is like me, to those who are still in the closet, still afraid, still choosing silence over their truth, I see you. I understand the fear. I understand the weight of expectations, the pressure, the what-ifs, and the risk of losing people. It's not easy. It will never be easy. But listen to me. You deserve to live a life that is yours. You deserve to love freely without shame. You deserve to wake up without pretending. You deserve happiness that is real, not hidden. Being who you are is not wrong. Loving someone of the same gender is not wrong. The only wrong thing is denying yourself the chance to be truly happy. You don't have to rush. You don't have to prove anything to anyone. But don't bury yourself forever just to make others comfortable. Choose yourself. Fight for your happiness. Because one day you'll look back and you'll either thank yourself for being brave or you'll wish you had been. I'm telling you now, from a place of truth and regret, be brave. Live your truth. And never be ashamed of who you are. Kung nakaabot kayo hanggang dulo ng kwentong ito, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Malaking inspirasyon ito para patuloy pa naming pagandahin at paghusayan ang mga kwentong hatid namin sa inyo. Huwag din kayong mahiyang mag-iwan ng comment. Sabihin ninyo kung ano ang mga nagustuhan ninyo, kung ano ang maaari pa naming pagbutihin, at kung anong klaseng mga kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod. At para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at behind the scenes ng aming content, i-follow ninyo kami sa X, Instagram, TikTok, Facebook, at YouTube sa The Vibe is Unfiltered. Huwag ding kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang aming mga susunod na kwento. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento, dito lang sa The Vibe is Unfiltered.